Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang mga lumang barya rito ni Kabarya na kanyang ipinakita sa kanyang kuhang larawan na ito. Kitang-kita naman po natin na ito ay meron po siyang mga 1 piso coin dito. Ayan, medyo hindi po maganda yung kanyang pagkakatago sapagkat kitang-kita po natin dito na meron itong mga bahagi na halos parang nag-uumpisa na pong mga lawang. Kaya hindi po maganda yan. Kailangan po na linisin natin ito sa tamang paraan. Ayan. Kasi yung kalawang na yan ay kakainin po yung mga bahagi ng ating lumang barya na ito. At dyan po, yan po ay magdudulot ng sira. Pero yan, dapat ay alam po natin yung tamang paraan para linisin ito. Dahil kung lilinisin na rin po natin ito sa maling paraan, ay mas lalong masisira po ito. Kaya ayan, meron po siyang mga 2 piso coin dito. Yan, mga lumang 2 pisong lumang barya. Yan, meron din po siyang mga yan, hindi natin yan, mga kakaibang mga barya, mga foreign coins siguro po yan. At saka mga yan, 1 piso coin, mga lumang 1 piso coin. At meron din po siyang nag-iisa rito na isang 50 centimos coin. Yan na may yan, yung may nakaukit na disenyong isang agila. Yan, isang agila na yan, nakabukas yung kanyang pakpak na parang meron siyang dadamputin na yan. Pero yung ating pag-uusapan lamang po dito sa video na ito ay itong kanyang lumang barya rito na isang piso, 1 piso coin na may taong 1990. Kasi ito lamang po yung kita or malinaw na ating nakikita yung kanyang taon. Yung iba ay hindi po natin kita yung kanilang taon. At sa mga hindi nakakaalam ay yung taon ng mga lumang barya ay isa po ito sa basihan sa pagpepresyo sa mga ito. Kaya yan, tanging ito lamang yung malinaw nating nakikita ang kanyang 1 piso coin na may taong 1990. Kaya Jose Rizal po ito. Hindi po gaanong malinaw yung kanyang kuha rito. Ayan, pero masasabi ko pong hindi maganda yung kanyang kondisyon. Pero sa tingin ko ay pwede namang malinis siguro ito at lalabas talaga at malalaman natin kung ano yung kanyang kondisyon dito. Kasi isa na rin pong mahalagang aspeto yung kondisyon ng lumang barya sa bilang basehan sa pagpepresyo nito. Kaya ayan, kailangan talaga nating itong linisin pero sa tamang paraan. Halos may kalawang na rin po siya rito sa kanyang itaas na bahagi. Ayan, mukhang hindi po maganda yung pagkakatago ni Kabarya sa kanyang mga lumang barya dito. Ayan, kaya wag po nating gagayahin yung basta meron po kasing tamang paraan, ayan, sa pagtatago ng mga lumang barya. Lalong-lalo na kung meron tayong balak na pagkakitaan ang mga ito sa hinaharap o balak natin itong ibenta. Yan, dapat ay itago natin itong mabuti kasi kung pag hindi natin itong kung pag hindi po maayos yung ating pagkakatago rito ay mawawalan na rin ng silbi kung pag nasira ang kondisyon nito o hindi na ang maganda ang mga kondisyon natin, so tapos saka natin ibebenta. Kaya ayan, nakasalalay na rin po yung parang kita natin rito sa tamang pagtatago nito, sa tamang pagtatago ng ating mga lumang barya na balak nating ibenta sa mga kolektor sa hinaharap. Kaya ayan, pag-usapan po natin kung magkano ba ang bentahan ng 1 piso coin na may taong 1990. Pero bago po yan ay kilalanin po muna natin ang yan, ang lumang barya na ito, ang 1 piso coin na may taong 1990 kay Numista. At ayan po mga kabarya, nandito po tayo kay Numista at ito po ay nakikita natin ang 1 piso large type po ito kasi meron pong small type na ganito. Halos pagkapareho rin ng disenyo. Yun nga lang ang kanilang tanging pagkakaiba ay yung kanilang sukat. Yan, merong mas malaki at merong mas maliit na bersyon. Yung ito 1990 ay yung malaking sukat po ito. At lahat po ng may taong 1983 to 1990 na 1 piso coin ay ganito po yung kanilang disenyo. Kaya yan, yung halimbawa po rito ni Numista ay may taong 1984. Medyo mas luma. Pero ayan, nakikita po natin dito. Ayan, maganda po yung kondisyon ng kanyang halimbawa na
1 piso coin dito. At ang kanyang ito po yung kanyang obverse o ito po yung kanyang harapan na bahagi kung saan ay nakikita po natin rito ang nakaukit na mukha ni Jose Rizal. Ayan, yung kanyang pangalan ay Dr. Jose Protasio Rizal M. Kaya nakaharap po siya dito sa ating bandang kanan. Yan, nakasulat po dito sa kanyang itaas na bahagi ang Republika ng Pilipinas. Yan, dito lamang sa ilalim ng kanyang baba or chin ay nakaukit po ang kanyang pangalan na Jose Rizal. Dito sa ilalim ay 1984, yung kanyang taon na 1984. Pero yung kay Cabarria ay 1990. Yan, gaya ng sinabi ko kanina, yung mga ganitong uri ng 1 piso coin na Philippine old coin ay meron po silang mga taon na nag-uumpisa sa 1983 hanggang 1990. Kaya, ayan. Ito naman po yung kanyang reverse side o yung kanyang likuran na bahagi kung saan ay nakikita po natin dito ang isang tamaraw. Yan, tamaraw na hayop. Pero marami pong nagsasabi na ito raw ay kalabaw, pero hindi, mayroon pong pagkakaiba ang kalabaw sa tamaraw. Kaya yan, Babulus mendorensis, yan po ang kanyang scientific name. Pero yan, nakatatak po rito ay Anoa mendorensis. Kaya yan, dito sa kanyang itaas ay nakikita natin ang kanyang face value na 1 piso. Ito po ang nagsasaad sa halaga nito bilang isang barya noon. Yan, noon bilang isang barya na 1 piso. Kaya yung kanyang gilid naman ay reeded po siya. Yan, may reed at hindi po siya plain. Dalawa lamang po yung klase ng gilid na bahagi ng mga lumang barya noon kung saan ay reeded o plain. Ayan, ito po ay reeded. Ayan, yung mga nag-mint po rito ay dito lamang po sa ating bansa, dito po sa Pilipinas. Ayan, dito sa Quezon City. Ayan po ay ang BSP Security Plant Complex. Kaya yan ang pagdating naman po rito sa mintage. Ayan, medyo ilapit natin. Ayan ang ating yan, 1983 hanggang 1990. Pero yung tututukan lamang po natin rito ay yung 1990 sapagkat yan po yung lumang barya ni Cabarria na kanyang nais na ipasuri. Kaya yan, 1990, wala po tayong mintage dito. Walang nakakaalam kung magkano. Yung mintage po na ito ay ito po yung bilang ng mga lumang barya kung ilang kopya yung nailabas sa sirkulasyon. Pero pagdating dito sa 1990 ay wala po tayong ideya. Ayan, yung presyuhan naman ay wala po tayong presyo dito sa very good condition. Dito sa fine ay 15 pesos. Very fine ay 24 pesos. Extra fine, 48 pesos. Almost uncirculated ay 48 pesos. Uncirculated ay 60 pesos. Yan, napakamura po. Frequency niya ay 36%. Ibig po sabihin na ay napakarami po ang mga may hawak pa nito ngayon, 1990. Ayan, marami. So, yung pinakamarami po rito ay yung may taong 1985 at pumapangalawa po ang 1990. Kaya ayan, sobrang dami. Kaya mahirap pong ibenta ito kasi marami pang may hawak nito. Ngayon yung very good condition, ang tansya ko po rito ay posibleng nasa 10 to 15 pesos na rin po. At ayan, mababa po talaga ang presyuhan dito ni Numista kasi mga minimum price lamang po ito. Parang ginagamit po ito bilang basihan. Ayan, para bigyan ng presyo yung ating mga lumang barya. Ayan, maliban po dyan ay hindi pa kasama rito yung kondisyon ng ating mga lumang barya. Yung kung kondisyon, kung meron ba itong error, ayan, at marami pong iba. Isa lamang po itong parang average or standard na basihan. Kaya mababa yung presyo niya rito. Kaya ayan, pagdating naman sa mga online stores ay iba naman po yung mga presyuhan. Kaya ayan, i-check po natin. Meron po akong nakita dito kay eBay at saka kay Carousel. Pero unahin po natin kay Carousel. Ayan po, may nakita po ako rito na nagbibenta ng 1991 piso large type sa halagang 60 pesos. Kaya ayan, medyo isang taon na po ang nakakalipas rito. Ayan, mode of payment niya ay GCash. Sa Lipa City po siya. Kaya ayan, mukhang good condition naman po base sa larawan na ito. Pero ayan, medyo malabo yung kanyang kuha sa larawan. Pero masasabi kong parang maganda po. Maganda po yung kanyang kondisyon. Ayan, kumikinang-kinang pa at masasabi kong maganda po yung kanyang pagkakatago rito. At ayan, binebenta po niya sa murang presyo na 60 pesos. Masasabi kong 60 pesos.
masasabi ko na tama lamang po yung presyo na ito. Ayan, maayos naman. Ayan, good condition naman po siya. Ayan, kaya masasabi ko ay sumasang-ayon ako na tama lamang po yung kanyang presyo dito. Ayan, dito naman kay eBay. Ayan, may nagbebenta po rito ng $7.29. Ito po ay approximately 405.86 pesos. Napamahal. Ayan, ang mahal. Tapos tignan pa natin, marami pa siyang mga gasgas. Maraming maliliit na yupi. Ayan, kitang-kita po natin sa kanyang gilid na talagang parang gamit na gamit talaga ito. Ayan, at binebenta po niya ng 400 plus. Ayan, medyo mas maayos po itong kanyang overside. Pero ayan, kitang-kita natin na talagang gamit na gamit na. 1986 po yung kanyang taon. Ayan, 1988. Ayan, medyo mas maayos ang kanyang 1988. Ayan. Ito naman yung kanyang 1984. Ayan, wala po siyang 1990. Ayan, pero yung hinahanap po natin dito ay yung 1990. Ayan, nabenta na po siguro yung 1990 niya. Kasi ayan, dalawa na yung kanyang nabebenta rito. Pero ang mahal, 405.86. Biruin mo naman ay bebenta niya yung ganito. Ang daming magagasgas, ang lalalim ng kanyang mga gasgas at saka maraming yupi. Kumpara dito sa seller dito kay Carousel na ayan, napakaganda. Kumikinang-kinang pa. At binebenta niya lamang ito sa halagang 60 pesos. Pero ayan, meron pa akong nakita rito na isa pa. At ito po yung talagang 1990 dito kay eBay. At yan, binebenta po niya ito sa 96.87 pesos. At least sa tingin ko ay nasa tama na rin po itong presyo. Pwedeng masasabi na rin natin na okay na rin yung kanyang presyo rito. Pero ayan, base sa kalagayan nito or sitwasyon or itsura nito, kondisyon nito ay ayan, kitang-kita po natin na may ilang mga yupi. Marami po pala siyang mga maliliit na yupi, lalong-lalo na dito sa kanyang mga gilid na bahagi. Ayan, at maliliit na rin na gasgas. Talagang heavy use po ang coin na ito. 1 piso coin na yun. Heavy use po ito. Talagang gamit na gamit. Kaya, ayan, binebenta po niya sa halagang 96.87 pesos. Almost 100 pesos na po yung kanyang benta rito. Kaya, ayan. Ayan po yung kanyang halos medyo parang yung mga disenyo na ay parang kumukupas na. Ayan, wala naman po tayong nakikitang error coin. Pero ayan, 96 pesos, wala pa rin po ito kung ikukumpara natin dito sa seller kay Carousel na binebenta niya lamang ng 60 pesos. Ang ganda po ng kanyang kondisyon. Kaya kung pag ako po yung bibili, ito po yung pipiliin ko. Ayan, murang-mura pa, 60 pesos. Pero hindi po natin alam kung nabenta po siguro ito ay naka-reserve. Ayan, 1 year ago. Ayan, 60 pesos. Ayan, atin na pong balikan yung lumang barya naman na 1990 na 1 peso coin ni Kabarya para atin po namang pag-usapan yung presyuhan nito sa mga community groups. At ayan po mga Kabarya, pagdating naman po sa mga community groups, ay ako po ay nagtanong-tanong kung magkano naman po ang bentahan sa mga 1990 large type na 1 piso Philippine old coin. At ayon po sa kanila, ang minimum price ay naglalaro po sa 30 to 40 pesos. Ganyan po. Dapat good condition po yan. Pero kung pag medyo ganito po yung kalala, yung kanyang kondisyon ay nasa presyong mga 20 pesos po ito. 15 to 20 pesos. Kaya yan, ipinakita ko po yung mismong larawan na ito at sabi po nila ay hindi kasi gaanong malinaw yung kanyang larawan. Kaya mahirap sabihin. Pero base sa itsura nito na ayan, medyo may kalawang na at medyo nangingitim na ay yung kanilang offer dito, magiging offer dito kung sakaling bibili nila ay nasa mga 15 pesos, 15 to 20 pesos, ganyan po kamura. Kaya ayan, gaya ng sinabi ko kanina, talagang kung gusto natin pagkakitaan ang pagkongolekta ng mga barya, lalong-lalo na yung mga lumang barya at itago natin ito ay ayan, kailangan po talaga na marunong tayong magtago sa tamang paraan na hindi ito masisira, hindi ito magiging ganito. Yan, siguro si Kabarya ay noong tinago niya yung kanyang mga lumang barya rito, noon ay siguro napakalinis ng mga ito. Magaganda siguro yung mga itsura ng mga ito.
Ayan, bago niya tinago. Pero mali yung kanyang pagkakatago. At nung kanyang muling kinuha ito, ng kanyang muling naalala at kinuha niya ito para ibenta, yan, nagulat na lamang siya na lahat ng mga ito ay halos parang nangingitim na at nag-uumpisa ng mga lawang. Kaya ganyan po. At sa ganitong kondisyon ay ayan, medyo mahihirapan po tayong ibenta ito at kung sakaling may bibili pa rito ay babaratin po ito, bibilihin sa napakababang presyo dahil sa hindi maganda yung kanilang mga kondisyon. Pero kung malinis talaga ito at maganda yung kanilang kondisyon ay talagang pag-aagawan ito ng mga kolektor. Kaya ayan, yan po ang aking masasabi rito at hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.